Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages ni Universe sa'yo. Today, first message ninyo, we have the Queen of Swords. Nag-iisip, no? Siguro kayo, Cancer, malalim, malayo ang nararating ng isip ninyo. Maybe this is related to, yung parang nagre-evaluate kayo ng, ng sarili ninyo, ng buhay ninyo. The things around you, maaaring iniisip ninyo yan. Parang sa ngayon, parang nag-aano kayo, kahawak-hawak ninyo yung swords. So, parang you are ready to use that sword, diba? To cut off things, to cut off people sa buhay ninyo. You know, so maaaring nag-aano kayo, re-evaluate kayo ng inyong relationships then with the people sa buhay ninyo, yung mga ganon. Or situations, siguro iniisip ninyo rito, ano ba yung dapat kong i-keep, ano yun dapat kong tanggalin, yung ganon. Kasi maybe it's burdening you na, 'di ba? Maaring meron kayong discomfort na nafi-feel lately, no, na parang pampabigat na lang to sa buhay ko, parang nakakainis na lang tong taong ito, or nakakainis na lang tong situation na to. Siguro may mga ganon, no, naganap ang iba sa inyo, kaya you are thinking of cutting off something or someone in your life, no, na hindi nagsiserve ng highest good ninyo. So, you're going to declutter your life. You're going to declutter yourself, no? So, siguro may ganon. Kaya yun ang iniisip ninyo. So, what else? We have Five of Cups. Ayan. So, meron kayong mga regrets, panghihinayang, no? Meron kayong kinakalungkot. Maaaring that is something na parang siguro isa sa mga naiisip ninyo rito, no? Baka meron kayong isang tao na gusto na ninyong tanggalin na lang sa buhay mo kasi, 'di ba, kung negative na ang hatid nito sa inyo. So siguro nalulungkot kayo, naiisip ninyo na dati nung bago kayong magkakilala, masaya, maganda, mabait, 'di ba? Tapos all of a sudden, no, nagkaroon na ng lamat ang inyong relationship. Hindi na naging maganda yung inyong samahan. Kaya ngayon, maaaring you are thinking na you're going to cut off that person. Kaya somehow, siguro, nalulungkot din kayo. Kasi umabot kayo sa ganito. Instead na mag-flourish yung relationship niyo, imbes na mag-improve, mas lalong maging malalim, no, ang inyong relasyon, maaring hanggang hahanto nga kayo dito sa pagka-cut off mo sa kanya. So, maaring may ganong sitwasyon ng iba sa inyo. Probably then, this is trabaho, 'di ba? Maaring it's about time na for you to move on from your work sa ngayon, kasi maybe this is taking a toll on you na, maybe super stressful na, yung mga ganon. Kaya somehow, 'di ba, nag-serve naman ito ng purpose sa'yo, na trabahong ito, maaaring nakaano na din naman kayo rito, nakaginhawa, 'di ba, in the past. Pero sadyang gano'n, nag-i-evolve talaga ang lahat, nagbabago ang lahat. Kaya maaring eto, it's time to move on, no? As much as you don't want to change your career or you change your job, pero kailangan, no? Kaya sa una lang, no? Sa una lang 'yan na malulungkot ka kasi syempre it's hard to detach from something or from someone na naging parte ng buhay mo, hindi ba? Kaya sa una lang yan, but once na nakapag-settle ka na sa bago, then makakalimutan mo na din yan. So, what else? We have the wheel. Wow, napakaganda nito, Cancer. This is good luck and good fortune on your side. So, talaga maraming pagbabago ang magaganap sa buhay ninyo. At ang mga pagbabagong ito, this is exciting kasi hindi ito yung pagbabagong magugulat kayo, but this is pagbabago na talagang you are definitely going to embrace this change kasi this is positive change, may hatid na swerte,
good luck, good fortune, no? Ang energy na ito, kaya magiging ano na kayo ngayon, magiging maswerte, you're going to prosper, you're going to progress sa mga ginagawa ninyo. Merong mga financial successes, financial abundance, prosperity coming your way. Gaganda na, no, yung buhay ninyo. Gaganda na ang lahat. So, ito yung iba pang message ninyo, life lessons again. So, maaaring meron ditong mga lessons in life, no, that you are going to gain sa ngayon. Maaaring yan dito sa pagninilay-nilay at pagmumuni-muni ninyo, pagbabago ng inyong sitwasyon, there are going to be lessons that you're going to pick up, no, from that. So, endurance is the key to success. Kaya kailangan na alagaan ninyo ang inyong sarili. Alagaan ninyo ang inyong katawan. Okay? Kailangan na you need to take care of yourself. You need to take care of yourself. You need to give yourself time to replenish your lost energy, to you need to give yourself time as well to rest, to relax, 'di ba? Para na makapag-recharge kayo. Okay? So, 'yun ang kailangan ninyo. Kasi kahit marami kayong kailangan gawin, kung malakas ang inyong pangangatawan, you are in good shape, then walang problema, magagawa ninyong lahat 'yan. Send out help to others. Ayan, so baka merong hihingi ng tulong sa inyo, or baka kayo mismo yung magpapadala ng tulong, kayo mismo yung mag-i-initiate, no? Nakikita ninyo na this person needs your help, kaya maaari, no, na you are going to give them help. So, ask your spirit guide. Ayan, so baka meron kayong gustong malaman, gustong madiskubre, and you can figure out, no? You can figure out kung anong gagawin ninyo. So, this is an advice para sa iyo. Ask your spirit guide. Okay? Kasi yung mga spirit guides na yan, na maaari kung ano man ang area of life na nagkakaroon kayo ngayon ng confusion, ng hindi kayo sigurado, 'di ba? Maaring pinagdaanan na niya 'yon. Kaya ask your spirit guide. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.